Hi everyone! Teka lang. Dinig ako, guys. Good afternoon! Magandang after lunch sa inyong lahat. Hello po! Hello everybody! Everybody, hello! Yung title ng natin, yung ating live ay technical discussion. Kasi, di ba nag-petty night ako last night? Di ba? Ngayon, nung nag-petty night ako last night, in-upload ko sa YouTube ko yon, tapos may mga comments na malakas naman po yung audio. Kasi palagi ako nagsasabi ng pakilakas, ganyan. So sa YouTube, yung mga comment doon ay malakas naman po. Ganda yan. Pag naka-live ako, tatlo po yung audio na iniintindi ko. Audio papunta ng Facebook Live, audio papunta ng TikTok Live, at audio papunta sa recording ng pang YouTube. So tatlo po yung screen na, kaya makikita niyo minsan sa YouTube ko, nakatingin ako sa kaliwa, di ba? Sa TikTok nakatingin ako sa harap mismo, di ba? Tapos sa Facebook Live medyo adjacent, di ba? So kaya pinapalakasan ko kasi tatlo yung audio yung dapat masagap. Nagkataon lang na yung camera pag na gamit ko for YouTube, pag in-upload ko na, dinig yung audio. But for Facebook Live at TikTok Live, medyo hindi. So isang recording lang. Minsan maririnig nyo na pakilakas. Yun lang yun. But para maano natin yan, solusyonan natin yung part na yan. And bumili tayo ng speaker para lumakas yung caller. So kahapon, diba, meron na tayong speaker na ikakabit ko mamaya kung mag-petty night ako mamaya, kung kaya ng katawan ko, kasi usang gala talaga. Hindi ko alam anong medyo sa editing ako na ma-burn out, kasi after kong mag-live mag-i-edit ako, so medyo dun ako medyo nahihirapan. Hindi dahil nahihirapan ako kasi kaya kong gawin, ang tagal lang mag-render. So hindi ko alam kung kailangan kong babaan yung resolution ng yung aking hindi ko alam, tataray ko. Hindi ko alam kung kailangan kong babaan yung resolution ng aking yung YouTube recording natin for upload para bumilis ng kaunti, half the time. So feeling ko ganun gagawin ko. So itatry natin na babaan yung resolution mamaya. Titignan ko kung I will try to see kung sobrang what you call this, social na titignan ko kung ganun ka-significant yung difference ng video. Kasi ngayon medyo mid-range pa yung video natin, balak ko pang i-upgrade yun eh. So parang teka lang muna. Baka mamaya I'm trying to bite more than I can chew. Social, bite more than I can chew. So yun. So yun yung kaya ako pinapalakasan. Kasi anyway, salamat sa comments niyo. Na-appreciate ko. At na-appreciate ko na nagko-comment kayo sa YouTube ko na pag ina-upload ko na yung naging live sa Facebook. Pag ina-upload ko sa YouTube, nagko-comment kayo ng mas relax ako sa bahay, mas raw, mas unfiltered. Thank you, no? It's the same quality of advice. Nag-iba lang yung setting na mas intimate lang. Diba? Mas intimate siya. So, salamat kung feeling nyo medyo kayo doon na mas mas na-appreciate nyo. That I appreciate. Okay? Na-appreciate ko na na-appreciate ninyo. So yun.
Sa panoorin niyo po ha. Yung sa ano ko sa YouTube ko. So what happens is ganito yan. Tatlong camera. Okay? One is only recording pag may caller. That's the high-res camera. Okay? One that's only recording. Okay? Yung isa na recording lang kapag ka may caller. Yun yung pang-upload sa YouTube. I use a Canon for that. Okay? Yun ang isa. Second camera is on TikTok. Third camera is on Facebook Live. So tatlo yung camera na yan. Tatlo yung iniintindi ko. So minsan hindi ko mabasa yung mga comments nyo. Plus the fact na kailangan ko ako yung kumuha ng caller. Kaya-chat ko habang kausap ko kayo sa live. Kausap ko rin yung caller. Nagre-reply ako. I have to go to the fan page, talk to the caller, schedule them, go back to my personal account to set up the call, and then chat them to call while everything is happening in front of me. Don't worry, I have figure out ko na yung technical aspect nito. Medyo maalam ako sa technical, no? Oo. Ako nag-set up sa Energy FM, ako nag-utos doon eh. Pwede bang hindi ko siya alam. So, naiintindihan ko yung it's just so happen that kung medyo may panic ka, ako wala namang panic, no? Medyo kalmado akong tao sa part na yan. Ma-overwhelm ka. Ang dami kong ginagawa eh. May isang desktop ako sa harapan ko with 2 monitors. I have my laptop in front of me with several windows na bukas. I have 3 cameras ongoing, Facebook, TikTok, and the one for YouTube. So, medyo overwhelming siya. Kung medyo ano tawag nun, may panic ka sa technical na yan. So far, nakita nyo naman, mag-isa lang ako sa kwarto. Pagkatapos ko mag-live, ako mag-i-edit nun. So I have everything figured out. Na-figure out ko na pati yung bagong layout. Naka-ready na yun, ready ko na yun, guys. So, nagawa ko na yun, ready ko na yun as of yesterday or several days ago. Kaya pagkatapos ng live, sinasalpak ko na lang. Matagal lang yung rendering. Kasi parang one video sa YouTube, I render it for around 30 to 40 minutes. Tatlo yun. Can you imagine tatlo yun? Diba? Oo, tatlo yun. So 30 to 40 minutes. So imagine mo, almost 2 hours ako nag-i-edit. Yung upload, madali na yun. Pwede mo lang i-click yun. Tapos, pag-click mo, pwede mo nang tulugan yun eh. Pag-gising pa ako, share ko sa Facebook ko. Pag hindi, pag-gising ko na lang. Parang ngayon, share ko sa Facebook ko, pag-gising ko na lang. Iba kasi nakatulugan ko na siya. Tsaka, hindi ko na kinaya kagabi kasi maaga akong gumising kanina. Sinundo ko yung anak ko sa airport. Dumating na siya from Australia. Di ba? So, yun, no? Ano pa ba? So that's what's happening behind the scene. Ano ba yung mga ginagawa ko doon? Ilaw ko, di ba? Everything. Ako lang mag-isa yun. It's a one-man show. But then again, in the future, if I do this full-time, ako lang siya. Di ba? I-employ ko lang sarili ko and I have the entire all day to do what I want. To go running, to go, to go to the mall, magkape somewhere, go home with the ready setup and work all night. No, pareho lang naman. The good thing about it is, hindi ko kailangan siyang gawin na na gabi lagi. Pwede ko naman siya i-record ng daytime eh. Madilim naman yung kwarto ko, di petty night pa rin naman tawag doon. It's just the name of the show. Pwede ko rin palitan din ng petty show. Di ba? So yun, no? So thank you. Na-appreciate ko po na Papa Jackson maliwanag naman. Maliwanag sa recording ng YouTube. Pero habang nangyayari yon, may dalawa pang other cameras eh, on top of the YouTube. So, iniintindi ko rin yon. Kasi minsan nagsabi mahina, ganyan. So, yun lang yon. Plus, yung technical aspect yun ha. Yung technical aspect. So, kailangan ko i-prepare. Di ba? Kailangan ko i-prepare yung buong technical aspect nun
para ma-live stream ko sa inyo, dapat lahat yun, fully charged yung camera, everything. Ako lang yan, mag-isa ako doon. Okay? Oo. Solo lang ako doon. So, ipe-prepare ko. Plus, pag tumawag na kayo, the biggest aspect, dapat siguro mga 10% lang yung gugulin ko ng ano ko doon, ng yung aking katinuan. Kasi, I should have the most of my sanity dedicated and devoted sa bibigay ng payo, which it has to be sound. It has to be a sound advice. So, habang pag-set up ko na yun, magpapayo naman ako. So far, if you watch my vlog, di ba? Oo. Ay, boy cam. Kwentuhan tayo soon. So far, if you watch my vlog, yung podcast, finished product na siya sa YouTube, if you watch it, mukha siyang well produced, except yung background ko hindi pa ganun ka dahil gusto ko talaga intimate lang, sa kwarto ko lang talaga, may kama sa likod ko, andun yung magamit ko. Kaya sabi ng kuya ko, i-setup mo na maayos. Sabi niya, kasi yung kuya ko magaling sa setup eh. Antayin mo lang matapos ko kasi yung kuya ko meron siyang tinatapos na dinesign na lugar sila ni Maro sa BGC. Ganun yung inayos ng kuya ko, hotel lobbies eh. kaya easy lang sa kanya. Diba? So yan. So, pag tinignan mo yung uploaded video ko sa YouTube, mukha siyang gawa ng 3, diba? 2 or 3 people. Diba? Mukha siyang ganon. Kasi pag titignan mo, maayos setup, may ilaw sa likod, diba? Pag may thumbnail na maayos, maganda yung thumbnail na pag-isipan. Well, sa taste ko, oy Nicole, trabaho ka dyan. Diba? Tapos, pag na-upload, hindi siya bara-bara in-upload. Nilagyan ng pangalan ng caller, may matinong thumbnail, diba? May matinong title, uniform. Pag tinignan nyo uniform, kasi nga, papapansin nyo, pagkausap ko yung caller, nagtatype ako. So, nire-ready ko na yung thumbnail. Kapag time to edit, and time to upload, kinaka-copy and paste ko na lang. So, I have the system figured out. I think yan ang yan ang aking forte, no? To develop a system that saves time. Ako lang mag-isa, di ba? Kasi marami sa inyo nag-offer ng, ayan, si Boycam, si Potrax nag-offer na tulungan ako mag-setup. So far, wala naman ako sa stage na parang nangangamote ako na hindi ko alam yung setup. Actually, I have figured it out, no? Na-figure out ko na yung setup. But thank you for offering help. It means so much, no? It means so much, no? Kasi syempre, nung bago ko inumpisa niyang Petty Night na yan, before I started it, alam ko na, na there's a possibility that I might do it full time. Diba? Oo. At siguro yung radio, magiging part-time ko na lang. Pero na lang siguro yun. Diba? Kasi hindi naman ako manager ng isang radio station. Diba? At ang employment ko naman doon ay open time naman ako by virtue of my contract. So, okay na yun. So, gagawin kong full-time yung sa podcast ko. Yan. So, live siya, pero uploaded as podcast on my YouTube channel. So, nakuha ko na yung And if you're asking me, Papa Jackson, kumikita ka ba dyan? To be honest, yes. Mas malaki po yung kita ko pag tinuloy ko to, more than doing radio. But, may but doon. But, nagkataon lang po na radio is a passion. At hindi natutumbasan ng pera yung passion eh. There's no amount of money you can hang over my head para tumbasan mo yung radio. Because it's a passion. Kumbaga, para sa akin, ang radio ay relationship yan. Relasyon yan. Mikropono, diba? At yung console, it's a relationship. Financially rewarding, I'd do podcast, diba? But fulfillment of the soul, I'd do radio.
So now, I'm just glad that I'm doing both at the same time. I have my radio show at 9 to 12 p.m. Diba? 9 to 12 p.m. Pag-uwi ko ng bahay, maybe around 1 p.m. Ano naman ako, petty night naman tayo. So, 9 to 12, tapos pag-uwi ko ng 1, kasi wala na akong, actually pag-uwi ko ng bahay, after ng programa ko sa radyo, I go straight home eh. Wala na akong pinupuntahan eh. Normally, I run. Kaya lang ngayon, nakakatakbo na ako ng hapon eh. So, there's no need to run after board work. Dati I run eh. Ngayon, na-figure out ko na pwede ako mag-run before work. I feel better going on air nang nakakatakbo ko lang, kakakardio ko lang. So, I got that off of the way. Okay na yun. So, I run, I go on air. Nung manager pa ako, I do office from 1 p.m. to 5. Yun yung office time ko. Devoted dyan sa office, no? Pagpatak ng 5, before 6 o'clock, i-wrap up ko na yung mga bagay-bagay. Diba? And then, I go out and run. Mga around 6:30, I run na. Alis na ako. I get back to the station 8:30. Just enough time to go on air ng 9 o'clock. Difference sa radyo kasi nung hindi pa ako nag-petty night, ang difference na pag-air ko, may tao na mag-i-edit ng video, mag-upload. Although, ang upload hindi pa sa akin, sa Energy FM. Diba? Yun ang upload doon, nasa Energy FM. So, hindi sa akin na pupunta yun. So, yun, no? Itong petty night, ako lahat to, one-man show. But then, at the same time, I get all the earnings. May ambulansya sa likod natin. Ayan. So, balance din. Kaya pag Friday ng gabi, di ba may carjack, medyo maharot kasi ako sa mga mamis, no? Medyo pagod ako, ganyan. Kaya pag Friday ng gabi, pag uwi ko ng bahay, gusto ko mag-Valorant na lang. Pag uwi ko ng bahay, ayoko na mag-live. So, ang ginawa ko, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ng gabi, Friday pinapahinga ko, yun, I give that as a day off. Actually, kahit nung manager pa ako ng Energy FM, Friday ang pinaka-pahinga ko. Pumapasok ako hindi 1 p.m, programa na lang. So, nagpapahinga ako ng Friday. Naging kagawian ko na yan. Now, that I rest on Friday. Kasi on Saturday, Sunday, I do a lot of things. I go to my mom, I have hostings, I have rackets and everything. So, maraming pa na akong ginagawa. So, sa part na yon, medyo given na sa akin na pag Friday, nakakondisyon yung katawan ko na pinaka-day off ko yon. Kumbaga na self-declare ko na yung part na yon. Day off ko na yon. So, ngayon, ang ginagawa ko pag Friday, naka-mindset ako na hindi ako magpe-petty night. Unless, mangati ako siguro, 1 or 2 callers, gawin ko. Pero hindi siya, it's not a constant thing. Sabado ng gabi, wala akong ginagawa, let's do it. Sunday ng gabi, wala akong ginagawa, let's do it. Diba? Kung nakatungangal naman ako sa bahay, bakit naman ako hindi diba? I mean, di man nauubos yung mga taong gusto ng kwentuhan. Di man nauubos. Actually, every night I get around 30 to 50 people sending me, pag nagla-live ako sa Facebook, mga 30 to 50 tao ang nagpi-PM para magpatawag. Darating tayo, bababa din naman yan eh. Diba? So, ngayon, ng mga ganon, kagabi, ayun, yun ay kung kung nag-start ako na 9 p.m. parang last week, di ba, nakalib ako. Nag-start ako na 9 p.m. Mga ganon. Pero kagabi, parang mga 20 lang. Marami pa rin yun. Kasi ang pinipili ko, 2-3 lang naman eh. Diba? Oo. So, marami pa rin yung 20 tao na tawagan mo po ako.
pasensya na kayo, hindi ko matawagan kayo lahat. No, I have not I am limited sa part na yan. I'm yet to figure out kung paano ko kayo i-schedule. Kasi minsan, habang naka-live ako, at sumagot kayo, doon talaga magtutugma eh. Minsan kasi, ipipm nyo ako na tawagan ko kayo, middle of the day. Pag nireply ko kayo ng gabi, diba, ng night time, nag-reply na ako, hindi na kayo active. Kasi active kayo nung time na nag-PM kayo sa akin. Gets nyo? So, gano'n. So, what happens is, ang nai-schedule ko yung eksaktong nag-PM habang naka-live ako. Hindi yung nagpa-schedule. Pero may isa na ako natawagan na nag-PM sa akin sa IG. Sabi, paano po tumawag sa Fight Night? Sabi ko, PM mo yung page. Tapos kinagabihan, nag-PM siya sa page. Ako po yung nag-PM sa IG. So, na-upload ko na yan. Hindi ko na lang ako sinunod doon. So, yun. Ngayon, dati naka-on yung call ng fan page ko. Ang problema lang, pag naka-on kasi yung call ng fan page, habang kausap ko, ang dami tumatawag. So, na-istorbo yung call. So, what I did, naka-off na yung ang tawag na ito, naka-off na yung call sa fan page. Tapos, ang gagawin ko, ipini-PM ko sila using my ang tawag nito, my personal account. Diba? Parang kagabi may caller ako na kailangan ko siyang i-add friend para magka-call kami, hindi niya ma-figure out eh. So, in-add friend ko siya. After ng call, in-unfriend ko na siya. Ganoon lang kasimple. Unfriend na. Tapos, after nung, may iiwan yung message sa messenger. May iiwan. So, pagkatapos nun, i-restrict ko na rin siya. So, there's no way to contact me unless you go again to the fan page. So, di ba, tawag nito, ano na ako, kumbaga, na-figure out ko na siya. I have figured it out already. Okay na siya. Di ba? I have figured it out already. Okay na. Yun lang, yung pagod lang, yun ang medyo, ng katawan ko. Medyo, ang tawag na ito, pakikibagayan ko yung hassle ng katawan. Although, sanay kasi ako ng pagod na pagod. Parang hindi kasi kompleto yung maghapon ko pag sakto lang yung pagod ko. Yan ang reklamo ng mga taong nakapaligid po sa akin. Diba? Kasi sila, pakulaps na sa pagod. Ako, nag-uumpisa pa lang yung araw ko. Hindi, minsan pangit na rin yung ganyang ugali ko. Yung inaasahan ko na lahat ng mga tao sa paligid ko ay parang kasing pangharabas ko. Pangharabas kasi ako eh. Diba? So I think I have to learn how to rest a bit. Medyo traffic light na tayo. Naka-red light yata. Okay. So yun, no? Anyways, ano sabi dito? It's corny rainy days again with Maiksi Daliri, lol. Maiksi Daliri. Totoo naman. Oo. Diba? Okay na yun. Maiksi Daliri ko. Okay, sorry. Nandito ka para bang troll. Ano ba yan? Ayan. Okay na, na-block na siya. Kumalma na kayo. So yun, no? Well, not everyone would love me. Diba? Not everyone would love me. So huwag kayong magalit sa mga nababasa. Pwede lang i-block yan, okay na yan. Yung iba nga na, pag silbihan mo na maayos eh. Diba? Hindi ka pa rin sobrang like eh. So, it goes to show, okay na yan. Sabi ni Kenji, traffic light naman, makakapagbasa ako. Sabi niya, komplikado lang konti yung sa call pero carry na. Medyo, no? Pero kasi sa Facebook Live, it's happening live. You see everything I do. Pero pag in-upload ka sa YouTube, linis na siya eh. Diba? Diba? Tropa pa din ba kayo ni Hammerman ng Evo? Never kami naging magkaibigan ni Hammerman. Magkakilala lang kami.
we were never friends, no? Nagkasabay sa ride, pero hindi kami magkaibigan, di ba? Pero hanga ako sa inabot nila sa motorcycle industry. Hindi naman madaling abutin yun. So ako kasi lang ako hobbyist lang ako ng motor. Sila kasi passionate. Magkaiba yun. Hardcore sila doon. Anyways, going back. Ano pa ba? Ano masasabi niyo sa anti? Hindi ko alam. Social club? I haven't heard of that. So yun, na. So a lot of things are happening right now sa akin. Practically sa akin, a lot of things are happening. Well, by the way, alam niyo ito, 'di ba, na tawag niyo ito na alam niyo na I was a member of yung aking motorcycle club, no. So hindi na ako nag-a-attend ng ride, ng church meeting is tawag nila doon dapat lahat nandoon available, yung anniversary thing. Hindi na ako nakakapunta. Baga, it took a backseat on my priority. Hindi na ako gano'n nakakapag-ride ng motor. Wala na akong gigil bumili ng bagong motor. Kasi kung may gigil ako, i-upgrade ko yung motor ko Pero okay na lang ako na may namomotor lang ako. Okay na yun, hindi na ako nag-upgrade. Although maintain yung motor ko, wala lang battery ngayon. No? Nag-iipon pa ako pambili. Mahal 11,000 So yun, no? So, hindi, kasi yung battery na gusto ko ay yung lithium ion. Nag-iipon ako. So yun, para lang alam nyo, kasi tinanggal na ako doon. Tinanggal, not in a bad way kasi i-expel ka ng grupo kapag hindi mo na nagagampanan yung obligation mo. Because ako doon grievance officer ako doon. Bago ako ma-out, no? Grievance officer ako sa Scalawags Motorcycle Club. Meaning, pag mayroong conflicting parties within the group, ako yung magpapaupo sa kanila para pag-ayusin. Pero mukhang nagpatawa lang ako doon. Wala mo akong pinag-ayos kahit kailan. Pag nandun ako, nakikitawa lang ako. So, title ko lang naman yun doon. Diba? Kasi unang-una, masyado ng mga matataas na tao yung mga kasama ko doon may yaman. Baga, none of what I can say will impact them. Pero thankful ako na binigay sa akin yung title na grievance officer. So 2 weeks ago, pinost na ako ng group na is no longer a member of Scalawags in good standing. Okay, kasi may mga kasi na out sa grupo na bad standing. Ako po, dalawa kami, hindi na kasi kami nakaka-attend So ako po, I was voted out kasi pinagbobotohan yan Okay? I was voted out in good standing kasi hindi ko na nagagawa yung function ko. Brotherhood kasi yan hindi na ako nakaka-attend. Sa GC, nagsisinda lang ako. So, how did I feel about it? Deserve ko yun. Deserve ko yun. Ang haba nga ng pasensya sa akin ng Scalawags. Ang tagal nila akong pinagpasensyahan bago nila ako in-out. So, kung meron mang Scalawags member na or red and white ang tawag sa amin kasi magkakapatid yung grupo niya may Ronin, diba? Marami yan basta na red and white yung patch. Kung meron man red and white na nanonood sa akin dito, hindi na po ako member ng Scalawags. I was voted out already. But sobrang grateful ako na ang tagal, no? Bago nila ako in-out. Deserve ko yun. Kung tatanungin nyo ako kung ano nararamdaman ko nung pinost nila ako, deserve ko yun. It should have come a long time ago. Diba? Okay? Ang dami talaga nasakripisyo sa work. Yes, totoo naman. Pinili ko talaga kasi yung work, guys. Even yung podcast ko Di ba naalala niyo may isang season kami ni Gandang Kar ng podcast. Na-awardan nga yun Di ba?
So, yung personal brand ko, nakalimutan ko talaga yon. Isinantabi ko yon. Inuna ko talaga yung stasyon. My entire focus is the station. Now that I'm no longer leading the team, makakapag-focus na ako sa sarili kong brand. Diba? So, unti-unti ako makakapag-focus siguro sa TikTok, diba? Palay nyo, diba? Yun. Makapag-upload tayo palagi. So, I am yet to figure that out. No? So, feeling ko, nasa utak ko na kung paano ko siya i-edit na hindi ako mahirapan. I need another camera, which I have. Diba? I have another camera, which I have. Need ko yun. Kaya, in the coming days, TikTok naman. Hahanapan ko lang siya ng time sa maghapon ko kung paano i-edit sa TikTok. So, ang susi ay template. No? Template ang susi. Tay, huwag ka magsakay ng pasayar sa gitna ng daan. Ayun. So, yun. So, yun ang nangyayari ngayon, di ba? So, pasensya na kayo kung sinasabi ko palagi na lakasan mo. Only because tatlo yung kailangan mag-receive ng audio. Pero mamayang gabi, hopefully mag-work. May speaker tayo. At sponsored yung speaker natin ng Raon sa Tondo Appliance Center. Para saan pat yung aking pamangkin ay part owner ng Bulacan branch. At kaibigan ko yung may-ari si Miguel tsaka si Parak. Diba? Para saan pa? Tumawag nga si Parak kagabi. Sa akin nangungumusta eh. Hindi ko lang masagot dahil naka-area ko. Tatawagan ko siya mamaya. No? So yun, no? So, speaker pa lang naman. Down the line, pag naayos ko rin yung setup ko sa bahay, magtatanggap na tayo ng sponsor. Ngayon, sponsor lang natin na yung Pangs Purple Coffee, wala nang iba. Yan lang yung sponsor natin ngayon. So, sponsored tayo ng Pangs Purple Coffee. Bumili naman kayo ng Pangs Purple Coffee ko. Kahit na one box per month lang. Diba? Happy na ako doon. Isang box, isang buwan. Sobrang happy na po ako doon. Diba? Kahit 1 box per month lang, sobrang happy na po ako doon. Diba? Baka pa pwede, bili naman kayo. Bili na kayo, please. Sige na, please. Ha? Bili na po kayo. Parang awa nyo na. Okay? Alright? Aha. I like. So marami tayong matatap, no, na sponsor. Diba? Brand, oo. Hindi ko alam kung may bibenta natin. Ano ba naman yung 1 million a month na sponsorship? Charot. Diba? Oo. So may nagtatanong din sa akin, gano'n daw kalaki yung difference ng kita? Malaki po, malaki ang kita pag sinolo ko yung sarili ko. Again, radio is passion talaga. Hindi na babayaran ng pera yun eh. Diba? Kung bakit ko pinipili pa rin nasa radyo ako, kasi po, passion yan. Kumbaga, it's an itch that you always have to scratch. There's no getting away from that. No. Passion. Diba? So, siguro, titimbangin ko, ano ba yung passion ko? Radyo ba talaga o magbigay ng advice? Baka mamaya, nag-shift na ako sa pagbibigay ng advice, di ba? Which I do soundly. Hindi ako perfect, di ba? My personal endeavors in life, it's not perfect. But I give sound advice. No? I'm analytical in that sense.
but not perfect. So, huwag kayong umasa na payo-payo ka, perfect. Perfect ka ba? No, hindi po. Diba? Hindi po. Diba? But I will be a friend. I will cry with you. I will laugh with you. I will scold you. I will listen to you if need be. Alright? So, yun. Ano ba? Discuss ko na sa inyo lahat. Okay na yan, ha? So, ang agenda ko today, sana abutan ko ay may mga kailangan lang akong tawag nito, may kailangan lang akong papers na kunin sa office. At i-air mamayang gabi. Tapos, bago yon mag-gym. Pero bago mag-gym, papagupit. Dapat kahapon hindi ko inabutan eh. Di ba? Cut off na. Oo. Or siguro sa weekend na lang ako papagupit. Di ba? Sa weekend na lang. Bahala na. Kahit siyang ami ako papagupit, no? Siguro. Kaya lang kasi hindi pa magaling alopecia ko eh. Diba? Pupunta ako sa kanya pag magaling na alopecia ko. Hindi pa eh. Meron buhok na eh. Hindi na siya kita eh. Marapit ng traffic light, makakabasa ko ng comments for a while. But I'm almost in the office. I'm like 2 traffic lights away. Malapit na po ako, no? Malapit na. Okay. All right. Lang. Ay, no. May traffic talaga na. Okay. Go daw kami, go. Hindi ko mabasa comments niyo. Dalawa pa pala. So, isa yun. 2 more traffic lights. Ayun. Again maraming salamat sa mga sa mga to people who supported yung dagdag sa karir ko na mag-podcast, no? Tsaka marami dong bagong pangalan eh, nanonood ng podcast ko. Marami, oo. Kasi yung mga regular, kabisado ko kayo, kilala ko kayo eh. One way or the other, di ba, nagkita na tayo. Nabati na kita. So alam ko, no, I remember names. Kung hindi ko maalala, alam kong nabanggit ko na ito someday. Pero sa YouTube, because of YouTube, may mga nag-PM sa akin na bago lang nila ma-discover na pwede kayong mag-usap sa Petty Night, pero matagal na nakikinig sa akin. So they're not really yung follower. Iba kasi yung listener ka sa follower, kapag follower nakasunod ka talaga eh. Di ba? Pag listener ka, every time na matsamba mo lang, nandyan. Sa mga grocery mo ba meron yung kape mo? Sa akin nyo lang po pwedeng bilhin sa mga gusto mo bili po ng kape ko, punta po kayo sa Healthy Jackson's na Facebook page. Healthy Jackson's Facebook page. Order po kayo doon. Healthy Jackson na Facebook page. Doon po kayo bumili ng kape. Please, tikman nyo.
Masarap matulog, eh. Yeah. Oo. Oh. Anyways, I'm almost in the office na. Hindi ako makaka-jogging mamaya kasi umuulan. Ano ba yan? It's raining. Sana tumigil siya mga bandang alas 6, no? Well, anyways, our friends from Cebu nga pala, kita ko kanina, no? Grabe, no? Nakakadurog ng puso yung nangyari doon. They were just hit by an earthquake. Ngayon naman yung baha, ang lalim. No, sana po you come out of this tragedy stronger people. No? My heart goes out to you. Lahat ng kabayan, lahat na ng buong tao sa mundo na pinagdadaanan, calamity, war, and whatnot, no? It's a really chaotic world. Anyways. Oh, so yun lang. Claudette, kailan kayo mapapansin? Napansin ka na. Ayan. Hello po. Maligayang bati po sa inyo lahat. Ayan. Huwag yung panoorin yung vlog ko sa YouTube ng ng pinapanood nyo dahil lang love nyo ako. Panoorin nyo kasi you want to learn something. Kaya ako matyaga makipag-usap sa sa mga may problema kasi ang mindset ko, it's an opportunity for me to learn. Diba? It's an opportunity para mag-learn something. Kasi kung wala yung mindset na yun, mabubore ako. John na ba to? Block ko nga to, ha? Ayan. Haba na ng buhok ko, no? Anyways guys, maraming salamat sa panonood ng ng live na ito. Office na ako. Bababa na ako ng basement parking, mawala ng signal. Bye bye everyone. See you tonight. Live ako sa Energy FM Facebook page. Tapos sa bahay naman dito sa page ko, fan page ko. Bye bye everyone. Magandang hapon po.